Bagay, Biyernes Santo. Araw nga ho pala ng mga kaluluwa. All Souls Day. Kahapon ay All Saints Day, araw ng mga banal. Ngayon ay araw ng mga kaluluwa. Kaya yung mga nasa harap ko ngayon ay mga kaluluwa. Binabati ko kayo mga kaluluwa. Ay, ba't kayo po balak pa? Ako po nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay pinagkalooban niya ng kalayaan para makatungo sa kanyang bahay-sambahan. Ayan, magandang umaga po. Sige lang. Wala na ba tayong upuan? Ilagay din kayo ng upuan dyan para kung sakali may dadating pa. Pasensyahan niyo na ho yung church. Next year pa po ito aayusin. Ito po ay pansamantala lang o pansamantagal. Dahil inaabot po tayo lagi ng malalakas na bagyo at mga ulan. Kasama na rin ng lindol. Kaya it will be awkward for us to do the construction. The fact na kumakalap po tayo sa mga calamities. But then again, I would like to thank God for keeping us safe. At lalong-lalo na sa umagang ito, ay meron po tayong special na gagawin. Meron po tayong ihahandog na bata. At salamat sa mga magulang na nagdesisyon para sa mga bata na ihandog ang batang ito sa Panginoon. Tayo pong lahat ito ngayon. Please join me in short prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalayaan na meron kami. Maraming salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari sa aming kapaligiran, nandiyan pa rin, Panginoon, ang presensya mo. At dahil meron kang mataas na layunin at mabuti at magandang layunin sa amin, pangit man, Panginoon, ang aming nakikita. Pero kami nagtitiwala ng lahat ng ito, O Diyos, ay magiging maganda sang-ayon sa iyong mga salita, Panginoon. In your time, Panginoon, you will make all things beautiful. And so, Father God, this morning we continue to acknowledge your holy presence by your Holy Spirit. And we ask, O Lord, that you will blanket us with your wisdom, that we may be able, Father God, to understand. And above all, that we may be able, Father God, to put these truths into our lives and apply it, Father God, that all of us may bear fruit as you have expected us to bear fruit. So, Lord, we thank you again for this wonderful morning. Thank you for this day. Thank you, Lord, for adding one more day into our lives. And we just ask, Lord, that you will strengthen us, O God, and that you will abide, Father God, and you will sustain us, that we may also abide in thee. Because without thee, we are nothing, and we can do nothing. So, Father God, be lifted up. May your name be exalted. And we thank you, Lord, for again giving us this victory. And we pray all of this in the name of our Lord Jesus. And all of us will say, Amen, Amen, Amen. Sige po, makaupo na po tayo. Masyadong tahimik, ano? Masyadong nararamdaman ko yung katahimikan, eh. Para tayong name-mesmerize. Pwedeng paka-reflect yung ating, yan. Ang ating pong tema for this month of November is From Struggle to Victory. Yan pong tatlong bagay na yan, yung nasa baba. Tingnan po natin yan ang atin pong katatayuan. Pasensya na okay, dahil pansamantala po namin inilagay yan dyan. Dapat po sana ang TV nakandun, para nakaganon tayong lahat. Pero dito na lang muna, para ito na lang muna sumakit sa atin. So, again, next year pa po ayusin tong ating church. So, we will be seeing you next year, hopefully, Lord willing.
So yung pong tatlong yan, fight, I fought. Race, it should be A. Race, I ran, past tense. Faith, I kept. Yung tatlong bagay na yan, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, if you're not familiar with those, this is now the time, and I believe this is not accidental, that God brought you, all of you here, especially the new faces. No? Kung kaya ko lang sana mag-Bisaya, binisaya ako na kayo. Kaso lang, Tagalog lang po, Ilocano, konting Bicol, at konting English. Kaya pagpasensyahan niyo na ako, mga kapatid. Nakaka-relate po ba tayo dyan, mga kapatid? Can we see ourselves, especially in those three categories? The fight I fought, kung alam po natin na tayo ay nasa labanan. The race I ran, kung alam po natin na tayo po ay nasa takbuhan. And lastly, faith I kept. Kanino po tayo may pananampalataya at para saan yung pananampalatayang yan? So this morning, titingnan po muna natin ang buhay ng, sino ba ang author niyan? As a backgrounder, so tingin po kayo sa akin, mga kapatid, kaya ayokong may tech eh. Tingin kayo, magandang lalaki naman ako eh. Ngayon lang. So pakipatay muna yan, para hindi sila ma-distract. Kaya hindi po ako madalas gumamit ng PowerPoint eh. Kung hindi ko po makukuha ang inyong attention, kahit nandyan yan, wala rin no. So please paki-move muna. Make it blank. Ayan. Yes! Okay na po ba tayo? Ay, ayaw magsalita. Bakit? Okay na po ba tayo? Yes! Ulitin ko, okay na po ba tayo? Yes! Kumain na po ba kayo? Yes! Ako hindi pa. Pero okay na okay ako. Kasi nakapag-morning exercise na ako eh. So I would like us, pero kailangan talagang buksan ano? Pwedeng pakilagay, meron bang Bible dyan? Okay. So 2 Corinthians chapter 11, 16 to 33. Uy! Excited ka talaga. It's okay. Maaga pa naman eh. Alam kong lutang ka pa rin. Okay. Lahat po ba tayo ay nakapagbasa na ng Biblia? Okay. Yun po talaga ang inaasahan ko dahil sabi po sa statistic, ang bawat Pilipino, bawat sambahayan, sa isang bahay, at least merong 2 Biblia sa bawat bahay. I just don't know if it is true in your case. Hindi ko alam. Meron bang Biblia sa inyong mga bahay? Ilan? 2. Okay. So, tama yung statistic. Okay. Ilan ang bumabasa? Isa. Ay, ipamigay nyo na lang yung isa para nakatulong na kayo sa kapitbahay. So, punta po tayo sa 1 Corinthians 11, chapter 11, verses 16 to 33. Tingnan muna po natin paano po nagwika o nabuo ang mga salitang iyan so that we may have the full grasp para maintindihan po natin. No, bago sinabi ni Jan kay, ano nga ba pangalan ng asawa mo? Angie. O bago sinabi ni Jan na I love you kay Angie, paano niya iyon? Paano sila nagkita? Paano sila nagkalapit? Bago binitawan ni Jan yung salitang, ano ba sa Bisayang I love you? Gihugma. Ginihugma kita. Tama ba yun? Ginigugma. Okay. Meron po tayong church sa Quezon, kaso lang kailangan kong tumerdo ng kahit siguro mga kalahating taon, pagbalik ko dito, Bisaya na ako. So tingnan muna po natin, dahil binasa po natin kanina, ay yung tatlo na I have fought the good fight of faith, I have run the race, and I have kept the faith.
Paano niya sinabi yon? Okay, tingnan po natin yan. 16 to 33. Verse 16 to 33. Ay, hindi yan. Bakit yan? Pasensya na ako kayo dahil nakalingon kayo doon, ha? Baka sisihin niyo po ako na magkaroon kayo ng stiff neck. Dahil sabi ko nga ako sa inyo, pansamantala, hindi po yan, mga kapatid. I think it's in 1 Corinthians. Oh no. Doon pa lang sa unang kasi sablay na. Paki-remove mo na. Nagkagulo-gulo na tong aking Okay. 2 Corinthians 11:16 to 33. Totoo na po ito. Kilala po ba natin si Pablo? Ayun, lahat po tayo kilala natin si Pablo. Okay. Sino po hindi nakakilala kay Pablo? Dahil nagbabasa kayo ng Biblia at karamihan ng santo, posibleng wala doon si Santo Pablo. Okay. Kaso lang nawala. Ayan. So I repeat, let no one take me for a fool. Huwag niyong isipin na ako ay nasisiraan ng bait. O sa Bisaya, huwag niyong isipin na ako ay buwang. But if you do, pero kung yan ang iniisip nyo, sabi ni Pablo, then tolerate me just as you would a fool. Tingnan nyo yung line of, yung flow ng pananalita ni Pablo. Kasi, may mga tao nagsasalita ng patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang tingin ng tao sa amin, nasisiraan kami ng ulo. Tingnan nyo yung kapitbahay, katabi ninyo, mukha bang maganda? Magandang nasisiraan ng ulo. Si Pablo, alam natin na tinawag ng Panginoon at sa Korinto, na itinatag niya ang iglesia, maraming tao doon ang hindi siya kilala. Pero meron siyang church doon. Kaya, nung siya ay nagsasalita, sinabi niya, huwag niyo makalain na ako ay nasisiraan ng bait. Okay? Ngunit, kung yan ang iniisip nyo tungkol sa akin, nakikiusap siya, sabi doon, then tolerate me. Pagbigyan nyo ako. Okay? Pagbigyan nyo ako, just as you would a fool. Dahil sa tingin ninyo, ako ay nasisiraan ng bait. Okay, nakakita na ba kayo nasisiraan ng bait? Di ba? Yan ang nasa tabi ninyo. Huwag na kayong tumingin pa sa malayo. Diyan, yan na lang, yan na lang. May mga pagkakataon nagsasalita kayo, hindi kayo maintindihan ng tao, at ang sasabihin sa iyo, dahil hindi ka maintindihan, nasisira ka na ba ng bait? Ayan, si Pablo. So that, anong ibig sabihin? Parang malaya niyang masabi ang alin. So that I may do a little boasting. Ano yun? Upang mayroon akong maipagmalaki. Next. So kung meron po tayo yung pagmamalaki, hindi po yung talino natin, hindi yung ganda natin, hindi yung kayamanan natin. Ang pwede po natin ipagmalaki ay tungkol sa
sa Panginoon, in this self-confident boasting, siya ay nakatitiyak na sa kanyang ipagmamalaki, hindi ang sarili niya ang kanyang ipagmamalaki. Okay? I am not talking as the Lord would, but as a fool. Kasi yun ang akala nila kay Pablo na wala sa katinuan si Pablo. Minsan ang tao kapag sobrang matalino, hindi mo maintindihan ang kanyang sinasabi. Andyan pa ho ba kayo? Ayun. Next. Since many are boasting in the way the world does, dahil marami ang nagmamalaki at nagmamayabang na ginagawa madalas ng mundo. Sabi niya, I too will boast. Ako rin ay meron ding ipagyayabang. Ano yun? Tingnan natin. You gladly put up with fools since you are so wise. Yan. Ito po may tono ng sarcasm. Ano yung sarcasm? Ano pa sa yung sarcasm sa Tagalog? Yung para kang inuuyam. Inuuyam. You gladly put with fools since you are so wise. Minsan sa atin, kung ang tingin natin sa ating mga sarili, sobrang talino, ang tingin natin sa ating mga kausap or yung iba ay medyo BO-BO. Next. In fact, sa katotohanan, you even put up with anyone who enslaves you or exploits you or takes advantage of you or puts on airs or slaps you in the face. Tingnan nyo magsalita si Pablo, no? Sa katotohanan, you even put up. Yung bang nakikipag-tagisan kayo sa kanino man. Pero ang sabi niya, who enslaves you? Ano yung enslaves? Ginagawa kayong alipin. Na para bang okay lang? Or exploits you. Pinaglalaruan. Minsan naramdaman niyo na ba sa inyong sarili na ine-exploit kayo? Lalong-lalo na yung hihingi ng tulong. Lalong-lalo na yung uutang. Na kahit pangit ka, sabihin sa'yo, ang ganda mo naman ngayong umaga. Ang ganda ng damit mo, samantalang, Diyos ko, day. Parang saging na tinanggalan ng saha. Pero dahil may kailangan siya, dahil kailangan niya ng pabor, he need to come up with words that is appealing and pleasing to you. Para ikaw naman ay bigyan mo siya ng pabor. Nagawa niyo na ho ba yan sa inyong sarili? Yung nambobola kayo, konti na lang, tatama na kayo. Hindi ko lang alam si Jan kung paano niya binola si Angie. Or si Jolo, kung paano siya binola ni Andre. Or si si Ina, paano siya binola ni Val. Exploits. Pinaglalaroan ka. No? Nakikita ni Pablo yung intensyon ng tao sapagkat si Pablo ay mayroong malalim na pangunawa sa tao. Nakikita niya yung totoong tao at hindi totoong tao. Exploits you or takes advantage of you. Ano yung takes advantage of you? Yung bang iniisahan ka? Sa Tagalog o sa pabalbal, sa certain kanto, ginugulangan ka. Yan. Sino pong magulang dito? Yung mga may anak. Yun, may magulang. Dito po, may mga magulang ho ba dito? Yung sobrang gulang, meron ba dito? Ayan. Sobrang gulang. Yung bang puts on airs or slaps you in the face, yung bang pinapaangat ka kunwari? Tinataas ka pero at the same time, sinasampal ka. Hindi mo lang alam. Ganun ang ugali ng mga taga-Korinto. Hindi ko lang alam kung ganito na ugali sa may kawayan. Next.
To my shame, I admit that we were too weak for that. Sabi niya, hindi namin kayang gawin yan sa inyo. Hindi namin matitiim na gawin yan sa inyo. Nagulangan kayo, isahan kayo, paglaruan kayo, at kung ano-ano pang mga bagay na sa kanya lang, personal na interes at hindi yung kapakanan ng kapwa. Whatever anyone else dares to boast about, kung sino man at anuman ang nais ipagmalaki ng sino man, I am speaking as a fool. Ako ay nagsasalita kagaya ng isang hangal. I also dare to boast about. Ano ibig sabihin ng dare? Yung bang, sige, gagawin ko yan. Ipagmamalaki ko. Di pa niya sinasabi yung talagang gusto niya ipagmalaki. Next. Are they Hebrews? Sila ba ay mga Hebreyo? Yan po kasing salitang Hebreyo, yan po ang unang tawag sa mga taong naipon o nabuo dahil sa kapangyarihan ni Yahweh. So am I. So, ibig sabihin, kung original na pinanggalingan na pinag-uusapan, si Pablo, galing siya doon. Halimbawa, galing ako sa mayaman, pagmamalaki ko na, lahi kami ng mayaman. Kumakain yata ako ng 50 nyug isang araw. Kaya naubos yung nyug sa Quezon eh. Are they Hebrews? So am I. Nakita niyo, mayayabang ang mga Israelita. Kasi sila yung taong pinili, sila yung pinangakuan, sila yung pinagpakitaan ng mga himala, sila yung nakakaangat. Sila yung tumawid sa dagat, hinati yung dagat, sila yung nakakita ng napaka malalaking himala, ay hindi natin nakakita yon, mga kapatid. So am I, ako yun. Ako rin. Are they Israelites? So am I. Israelita ba sila? So am I. So ibig sabihin, level. Kung nagmamayabang kang Hebrew ka, ako din. Kung pinagmamalaki mong Israelita ka, ako din. Are they Abraham's descendants? Sila ba ay mula sa lahi ni Abraham? Ako din. Ang dami niya pinagmamalaki. Next. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. Sila ba yung lingkod ni Kristo? Kulang na lang sabihin niya, lalo ako. That's sabi nga niya, I am out of my mind to talk like this. Pinagmamalaki ba natin na lingkod tayo ng Diyos? Hindi kayo makapagsalita, I am more, sabi niya, lalo na ako. I have worked much harder. Yung mga tinrabaho ng mga propeta, yung tinatrabaho ng mga apostoles, sabi ni Pablo, dahil pamayabang nga siya eh. Mas malalim ang ginawa kong pagtatrabaho kaysa sa kanila. Madalas ba silang manalangin? Sobra akong manalangin. Madalas ba silang umaattend sa church? Ni minsan hindi ako umabsent. Nagbibigay ba sila ng ikapo? Malaki akong magbigay ng ikapo. Parang yun ang gustong sabihin ni Pablo eh. Kapag yun ang narinig ninyo, may masasabi ba kayo kay Pablo? Ay, malaki ka palang magbigay. Ako maliit lang eh. Ako nga hindi eh. Pero yun ang isang gawin ng hangal. Pinagmamalaki niya. Okay? Pero yung konteksto niyan, gustong ipamukha ni Pablo sa mga taong ito na wala silang dapat ipagmalaki. Tinatapatan lang sila ni Pablo. Sabi niya doon, I have worked much harder. Mas masigasig akong naglilingkod. Sabi niya doon, paano niya ipinakita ang kanyang malabis na pagsunod sa Panginoon? Sabi niya, being in prison more frequently. Madalas akong mabilanggo. Sino po dito nabilanggo na? Nabilanggo sa mga bisig ng kanilang sinisinta. At ngumiti ang mga youth. Palagay ko, madalas kayo nagde-date ng mga boyfriend ninyo at nagpupunta kayo sa parke
at humihiga ka sa kanlungan ng iyong boyfriend, kaya huli kayo. Mga magulang, kausapin niyo ang inyong mga anak. Madalas para silang mabilanggo sa bisig ng kanilang mga jowa. More frequently, madalas. Being plugged more severely. Ano ba yung plugged? Hindi po yun yung sinasaluduhan natin. Plug po yun. Plug. Ibig sabihin, hagupit. Madalas po siyang mahagupit. And being exposed to death. Madalas siyang mabingit sa kamatayan again and again. O, kumustahin po natin ang ating mga katatayuan, mga taga-May-Kawayan. Doon sa mga sinabi ni Pablo, madalas ka bang, ikaw ba ay naglilingkod sa Diyos ng sobra, harder? O paano yung overtime mo sa opisina dahil malapit na ang Pasko? By seeing this, somehow, masasalamin po natin kung si Pablo na isang Pariseo, isang mayamang tao, at mataas ang katatayuan sa lipunan, pero siya ay katagpuin ng Panginoon, lahat ng nasa kanya, tinalikuran niya at sinundan niya ang katawagan sa kanya ng Panginoon. Diyan mo sukatin ang pag-ibig mo kay Lord. Huwag yung relihiyon. Sukatin mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Dahil kung hindi mo masasagutan ito, mga kapatid, baka sinasayang lang natin ang ating panahon. Hindi mo naranasan, hindi natin naranasan mabilanggo. Ako po, napunta na po ako ng Bilibid. 7 taon po ako sa Bilibid. Pero hindi po ako nabilanggo, Meron po tayong gawain sa National Bilibid Prison. Nakakapasok po kami doon ng aking kabiyak. 7 taon mahigit po kaming labas-pasok sa bilangguan. At nagbabahagi po kami ng salita ng Diyos. Nagmi-mission po kami sa loob ng bilangguan. At marami po doon na mga bilanggo. Kung kailan sila nabilanggo, doon sila totoong lumaya. At tayo na nasa laya, sa tingin natin malaya tayo, pero tayo ang mga nakabilanggo. Kasi doon sa bilangguan, kapag panahon ng pananalangin, wala silang magagawa, mananalangin sila. Pero tayo dito, ang sarap ng tulog natin, wala tayong pakialam kung nananalangin sila, samantalang tayo, ang sarap ng tulog natin. Saka na ako mananalangin kapag umuuga na ng 9.9 magnitude na lindol. Ginoo, Ginoo, Ginoo. Hindi po natin naranasan na tayo po'y hagupitin. 40 po dapat lagi ang hagupit Yan po ang bilang. Napanood po ninyo yung The Passion of Christ? Yung tinali siya doon sa isang haligi at pinaghagupit siya. 4 na po yun, mga kapatid. Pero ginagawa lang 39. Dahil baka sumobra sila. At yung palong yun, hindi yung tipong ganun lang. Talagang manggagaling dito at malalaking tao ang mga Italiano. Ang mga Romano, malalaking tao, mga berdugo yun. At kapag humaplit yun, yung likod mo, na lagi pong binapahisan ng lana, na lagi mong nilalagyan ng lotion, mabibiyak yan sa lakas ng palo. So remember, 39 lashes that Christ received for each sin. Sa bawat kasalanan na ginawa mo, buong mundo, kasalanan ng buong mundo, likod ni Kristo ang sumalo ng hagupit at napara sa atin, mga kapatid. At dahil nais ni Pablo na makiisa, hindi lang sa pagkabuhay ni Kristo, kundi sa kanyang pagdurusa, ang sabi niya doon, been plugged more severely. Bakit? Ipinangangalanda kanya ang kanyang pananampalataya, hindi sa Judaismo, kundi kay Kristo. At dahil tinatayuan niya ang kanyang pananampalataya, yung mga taong hindi tinatanggap ang kanyang pananampalataya, sinasaktan siya. Pinahihirapan siya. Gusto ng mga tao ito na bumalik siya sa kanyang relihiyon na hindi kailanman nagpalaya sa kanya. Malapa, siya ay kinulong ng relihiyon sapagkat gusto niyang patayin ang mga taong sumusunod kay Kristo.
Pero dahil kinahabagan siya ng Panginoon sa chapter 9 ng Acts, pupunta po tayo mamaya, mas minabuti pa ni Pablo ang dumanas ng hirap kaysa maging kampante sa kanyang relihiyon, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Remember, hindi relihiyon ang napako sa krus. Si Kristo ang napako sa krus, mga kapatid. Been flogged more severely. Pag sinabing severely, grabe yan. Hindi yan pitik. Sa Saudi, meron ko mga kaibigan doon na nahuli dahil nagtitimpla sila ng alak. Every Friday, nilalatigo sila. Ang sakit nun. And being exposed to death, lagi po siyang nabibingit sa kamatayan. Samantalang dito sa Pilipinas, magsalita ka sa kanto, magsalita ka dyan, walang papatay sa'yo. Pero kukunti lang gumagawa. Pero hindi nila alam, pinapatay nila ang kanilang sarili. Next. 5 times I received from Jews the 40 lashes, minus 1. Ayan, no? 5 beses. 5 times 39, ilan yon? Yung gagaling sa math. 39 times 5. Oh, biglang nawala ah. Ilan? 185? 195 lashes. Meron ba tayong patpat dyan? Meron ho bang magbo-volunteer? Yung malapad-lapad ang likod. Ha? Ay, maawa na kayo dun. May saklay na nga eh. Kaya nga pinapakita niyo yung saklay para hindi na siya hambalusin. Yung mga, yung malalaking lalaki. Ha? Yung malalakas kumain. Meron ba tayong buntot ng pagod dyan? 195 lashes. Eh no, 5 times I received from the Jews mula sa kanyang mga kababayan. Tanyain na, kababayan na. Pero dahil nga ang pananampalataya niya kay Kristo, pinahirapan siya, minus 1. Dapat 40 yan, times 5. That is 200. 200 lashes. Naranasan ko na akong mahagupit ng bunga ng malunggay dito. Pero hindi yung Hudyo ang pumalo sa akin, nanay ko. Aba nung paghaplit sa akin sa sakit pinuntahan ko ang nanay ko at tinawakan ko yung kamay. Kinuha ko yung bunga ng malunggay, sa ako binalibag sa sobrang sakit. Tandaan niyo mga kapatid, yung sakit na dinanas ni Pablo, hindi niya yan pinagsisihan. Kaya yung pagsunod natin kay Kristo, wag na wag po nating pagsisisihan. Next. 3 times I was beaten with rods. Kanina 5 times. Ngayon, with rods. Sometimes yung rods, yung cloth na tinwirl. Alala niyo si Kristo nang linisin niya yung templo? Gumawa siya ng rod made out of cloth at saka pinagahampas yung mga nandoon. 3 times I was beaten with rods. Once I was felted with stones. Pinagbabato siya, ibig sabihin felted. Maraming bato ang tumama sa kanyang katawan. Tingnan niyo gaano kalakas ng pangatawan ni Pablo. 3 times I was shipwrecked. 3 beses nasira ang barko na kanyang sinasakyan. I spent a night and a day in the open sea. Alam na alam ng mga taga-Quezon yung open sea. Dahil meron silang dagat doon. Dito tayo, meron tayong dagat ng basura. Wala pa po tayong naranasan dyan, mga kapatid. But, si Pablo, hindi yung kayamanan niya ang pinagmamalaki niya. Ang ipinagmamalaki niya, yung hirap ng pinagdadaanan niya, struggle. Hirap. Tayong mga Pilipino, kapag naghihirap, sinusumpa natin ang Diyos. Samantalang si Pablo, kapag siya'y naghihirap, ipinagmamalaki pa niya na siya'y naghihirap para sa Panginoon. Kaano katindi ang takbo ng utak natin? Sino ngayon ang hangal?
Ipinagmamalaki mo na maganda ang lagay mo ngayon. Lahat ipinagmamalaki mo. Never mong ipinagmalaki ang pinagdaraanan mong struggle kay Lord. Why? Why? Next. I have been constantly on the move. Halos hindi na nagpapahinga si Pablo. Dahil siya po ay isang misyonaryo, siya po ay isang church planter, siya po ay isang apostol, siya po ay isang pastor, at siya po ay isang guro. At at the same time, siya po ay manggagawa, trabahador. No? Sabi niya doon, I have been in danger from rivers. Nalagay ako sa panganib sa mga ilog. Nalagay ako sa panganib sa mga bandido, sa mga tulisan. Nalagay ako sa panganib sa kapwa ko, mga Hudyo. In danger from Gentiles, sa mga hindi rin Hudyo, ay nalagay din ang kanyang buhay sa panganib. In danger sa syudad or sa lungsod. In danger in the country, sa bansa. In danger at sea. Sa karagatan. In danger from false believers. Ano pa ang pwede natin ipagmalaki? Kagaya ng kay Pablo. Meron na ba tayong pwedeng ipagmalaki? Ayan o, sabi niya nanganganib ang buhay niya saan? Sa mga bulaang mananampalataya. Next. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Madalas po siyang puyat. Ganyan ang trabaho ng isang pastor. Madalas siyang puyat kasi nagmamadyong. Kasi nagkakaraoke. I have known hunger. Hindi po sa kanya bago ang magutom. I have known hunger and thirst. Sanay siyang magutom, sanay siyang mauhaw. At sabi niya, and I have often gone without food. Walang makain. Iba yung nagugutom ka na merong pagkain. Iba yung nagugutom ka na walang pagkain. I have been cold and naked. Madalas siyang ginawin at madalas din siyang hubad. Next. Besides everything else, maliban pa dyan, I have faced daily the pressure of my concern for all the churches. Doon sa mga nabanggit ni Pablo, halos hindi na nga siya mabuhay Tapos dadagdagan pa ng kanyang pagmamalasakit sa maraming iglesia na kanyang itinatag, mga kapatid. Kaya ba natin yun? Tingnan niyo yung mga sarili po ninyo. Ang sarap ng buhay niyo, di ba? Wala kayong problema sa church. Hindi kayo nabilanggo, hindi kayo nagutom. Isang pindot lang, andyan na, may delivery pa. Kahit anong oras, pwede kayong humingi. Next. Who is weak? Ngayon, personal, sabi niya, sino ang mga nanghihina? And I do not feel weak. Sino ang mga nanghihina o mga nanlalambot, nanlalata, na hindi ko nararamdaman ang kanilang paghihina. Ganon kalapit ang puso ni Pablo sa mga churches, sa mga mananampalataya, totoong mananampalataya. Who is led into sin? Sino yung nahulog sa kasalanan? And I do not inwardly burn. Na kapag nahulog sa kasalanan si Jonah, matutuwa ba ako? Buti nga sa'yo! Ang tigas ng ulo mo! Sabi ng, yun na yun. Sino yung nahulog sa kasalanan na wala siyang pakialam? Ang sabi niya doon, higit, sabi niya doon, inwardly burn. Parang inaapuyan siya, parang sinasabi niya, kung nandun lang ako, hindi ka sana mahuhulog sa kasalanan. Ganon siya kalugdog, mga kapatid. Na kung kailan nangangailangan, wala siya. Kaya nung wala siya, humanap ng ibang kapamaraanan, pero yung kapamaraanan na yun, nagdulot sa kanya at nagdala sa kanya sa kasalanan, damang-daman ni Pablo yung kalagayan ng tao niya. Ganon si Pablo, yun ang pinagmamalaki niya.
Next. If I must boast, kung meron akong ipagmamalaki, I will boast of the things that show my weakness. Kung meron akong ipagmamalaki, yun ay ang aking mga kahinaan. Minsan, ipinagmamalaki natin, hindi mangyayari sa akin yan, malakas yata ako. May connection yata ako. Mayaman si Papa. If I must boast, kung meron akong dapat ipagmalaki, I will boast of the things that show my weakness. Next. The God and Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. See? Sa lahat ng mga binanggit ni Pablo, doon siya sigurado, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan po niyo yung mga katabi ninyo. Tanungin mo nga, ilang beses ka na nagsinungaling? Next. In Damascus, the governor under King Aretas had the city of the Damascenes guarded in order to arrest me. Ano mo yun, no? Yung Damascus na yan, mga kapatid, yan yung lugar na kung saan sinimulang ikutin ang buhay ni Pablo ng Panginoon. Remember, nagpunta siya doon, meron siyang dalang letter. Meron siyang authority para hulihin, arestuhin ang mga Kristiyano. At kapag sila ay nahuli, kakalad ka rin ng mga Kristiyano at ikukulong. At habang sila ay nasa kulungan, sila ay tatanungin, bibitaw ka na ba? Tatalikod ka na ba dyan sa pananampalatayang yan? At magbabalik ka na sa Judaismo? Kapag sinabi ng hindi, papatayin sila. Trabaho ni Pablo yun. At ginawa niya yun from A to Z. Marugtog. Pero nung panahon na yon, ang Diyos na mismo ang nagpakita sa kanya. Kaya sabi niya, Pablo, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang inyong pananampalataya, kapag kino-question ng mga tao, huwag po kayong mangamba. Sapagkat ang talagang kino-question nila ay ang Panginoon. Kung ang pananampalataya niyo ay kay Kristo. Ayan, sabi niya, kaya nga madalas siyang mabilanggo eh. At alam niyo ba na ang liham doon sa 2 Timothy chapter 4, ito po ay ginawa niya sa loob ng kulungan. At ini-encourage niya si Timothy. Nasa kulungan na siya. Ini-encourage pa niya si Timothy dahil kabataan ay medyo nanghihina na rin. Kaya nga sabi niya, show yourself approved. Set an example. Dahil anak niya sa pananampalataya bilang ama, sinasabihan niya si Timoteo na, gampanan mo yung pagkatawag sa iyo bilang pastor o obispo. At kasama rin niyang nakulong minsan si Timoteo. Next. But I was lowered in a basket from a window in a wall and slipped through his hands. Kumikilos ang Panginoon upang palayain si Pablo. Okay. Pansamantala, binigay ko po yan sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya. Paano nabuo ang 2 Timothy chapter 4, verse 7? Paki-ano nga yung 2 Timothy chapter 4, verse 7. Ayan. Basahin po natin mga kapatid. To your right. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Doon sa mga pinagdaanan niya, mga kapatid, sapat na yon para tumalikod sa Panginoon. Sapat na yon para mag-backslide sa. Sapat na yon para itakwil niya ang Panginoon. Sapat na yon para bumalik siya sa kanyang unang relihiyon.
Yung una niyang pinaniwalaan. Pero anong sabi niya? I have fought the good fight. Mga kapatid, may nababasa ako na ang church daw ay parang ospital, na ito raw ay gamutan. Mga kapatid, gusto ko sanang totally umagri doon. Pero mga kapatid, hindi po eh. Look at the terminologies. Fought, past tense po ng fight. Good fight. So meron pong labanan na makatuturan. O may, tama ba yung makatuturan? Yung may halaga. Sino po dito nakikipag-away? Yung minsan lang nakipag-away. Anong gusto nyo nung kayo nakikipag-away? Matalo o manalo? Walang nakipag-away na sabi, sana matalo ko. Tumaya ka nga ng loto, sobra ka manalangin eh. Sana manalo ko. Hindi mo alam kapag nanalo ka, sabog-sabog ang utak mo dahil hindi ka na makakatulog sa sobrang pera. Unang-unang problema mo, hindi ka marunong magbilang ng sagdamakmak na pera. Yun ang unang problema. Bumilang ka nga lang ng coins, reklamo ko na eh. Ayun pang ang papel-papel. Ang dulas pang bilangin. O magreklamo ka na. Tapos gusto mo magkaroon ng maraming pera. Saan mo naman dadalhin? Paano mo gagamitin? Ano po ang terminology niyan? Ang terminology ito ay kinuha po, mga kapatid, sa metaphor ng isang soldier. Isang kawal. Ibig sabihin, kayong mga nakaupo ngayon dito ay mga kawal kayo. Kawal ng Panginoon. Soldiers of Christ. And you, being a soldier, you need to fight. You need to engage. No? Walang sundalo. Sino ba nang nag-apply dito ng pagkasundalo? Wala. Meron po akong mga kamag-anak kasi ang lahi po namin nasa military, lalo na sa mga Marines. Alam niyo ba yung practice at saka training ng Marines? Sobra, mga kapatid, yung tipong pwede kang mamatay doon sa training. Sabi niya, I have fought the good fight. Ano yung good fight? Pastor, yung halimbawa, kami mag-asawa, nag-aaway kami, hindi kami nagkakasakitan. Good fight. Mga kapatid, hindi po yan tungkol sa relasyon sa asawa. Unang-unang binabanggit po dyan ng kapatid na Pablo ay may patungkol sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi mo nakikita. Halimbawa, mga espiritong naglipana sa himpapawid. Pakilagay nga sa sa Ephesians chapter 6, verse 12. Sabi doon, ayan o. For our struggle, kaya nga from struggle to victory. For our struggle is not against flesh and blood. Yung atin pong pakikipagtunggali ay hindi sa kapwa mo tao. Kasi yung kapwa mo tao, dyan namatay ang Panginoon. Imahe yan ng Panginoon. Tapos papatayin mo. It's not against flesh and blood. Sino ang kalaban na hindi nakikita? But against the rulers. Tagapamuno. Against authorities. Kapangyarihan. Against the powers of this dark world. And against, ayun ang kalaban, spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yan po ang kalaban. Hindi yung kapitbahay niya na malakas magpatugtog ng stereo at nagpe-pray ka. Ay! Nagpe-pray ako! Praise the Lord! Paano ka paniniwala ang praise the Lord? Kung makasigaw ka, mas malakas ka pa sa stereo. Nakakatuwa, ano?
Hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay mga espiritong hindi natin nakikita at naglipana sa himpapawid, heavenly realms. At halimbawa, si Jolo galit kay Andre. Hindi si Andre ang kalaban ni Jolo, kundi unang-una yung galit na nagtutulak kay Jolo na awayin or kagalitan si Andre. At si Andre naman, kung ano yung bagay na kinagalit ni Jolo, merong espiritu rin na nag-impluwensya sa kanya. Therefore, hindi si Andre at saka si Jolo ang dapat nag-aaway. Dapat silang magkampi at magkaisa na, teka muna, bakit tayo nag-aaway? Mag-asawa tayo. Baka hindi tayo ang magkaaway. Baka merong espiritong nagtutulak sa atin. Yun ang totoo nating kaaway. Baka si Pastora Dulce ang kaaway nila. Nagtutulak, sige, awayin mo, awayin mo. Walang kwenta kasama yan. Palayang overtime, hindi naman nagbibigay ng sahod. Sige, awayin mo. Joke lang po yun, ha? Baka si Alex at si Dulce naman ang mag-away. Sa sinong kalaban po natin? Halimbawa, meron kayong mga amo, hindi binabayaran yung oras ninyo ng tama. Huwag niyong kulamin yung amo niyo. Huwag niyong bulungan na sana mabankrupt itong kumpanyang ito. Sana pag umaakit ka sa hagdanan, mahulog ko sana. Una pa sunod ulo. Hindi yung employer ninyo ang kaaway ninyo, kundi yung kasakiman na nagtutulak sa employer ninyo na hindi kayo bayaran. May nakakaintindi ho ba sa akin dito, yung mga hindi pa nasusweldohan? Congratulations. Alalahanin po natin na hindi po natin nakikita ang ating kalaban. So kung nakikita mo, hindi yan ang kalaban mo, nakikita mo eh. Ang dapat mong matutunan, kaya nga good fight, paano ka makikipaglaban ng hindi mo alam na makipaglaban sa hindi nakikita, Aber? You need to know. You need to know. Sabi doon next. Therefore, yan, paano makipaglaban ng good fight? Therefore, put on the full armor of God. Wala akong nakita dito sa church na pumasok na merong armor. Wala. Wala rin ako nakita pumunta na siya sa may bit na cross. Wala rin. No? Pastor, hindi na namin kailangan ng armor. Makakapal naman ang mukha namin. Mas makapal pa sa armor. Oo nga, no? Very good. Magaling ka talaga sa kalokohan. Sabi doon, put on the full armor of God. Mga kapatid, tanungin ko kayo. Yan ang sabi ng Biblia. Paano mo yan gagamitin? Paano mo yan isusuot? Ang daling isuot ng mga damit na yan, lalong-lalo sa babae, tawag sa ganyan damit. Ha? Dress. Kami, isusuot pa isang pa. Isang pa sa igaw. Sa inyo, isang ganun lang, tapos na eh. Ang dali. Bakit ba pinapahirapan ng tao yung pagsusuot? Sabi, so that when the day of evil comes, eto na yun, mga kapatid. Ano yung evil? Mga bagay na sitwasyon na ginagamit ng kaaway para ikaw na anak ng Diyos, guluhin niya. Evil comes. You may be able to stand. Ito ang labanan na kailangan mong laging nananalo, mga kapatid. This is the fight that you need to win daily, 24/7. Ito lang ang tanging labanan na laging ikaw ang panalo. Why? Because you have the full armor. Full. Buo. Nagtataka ako minsan yung mga nagmumotor, bumili ng helmet. Saan ba nilalagay ang helmet? Di ba dito? Ginaganon? Ang bilis pa magpatakbo. Galit pa kapag ka medyo nasari mo. Tama ba yung nakikita ko? Ba't pa kayo bumili ng helmet? Hindi mo naman para isusuot. Dapat bumili ka na lang ng handbag. Yung ganyan, no? Okay ba? Simple lang, sabi doon, put. Isuot, ilagay. Dahil kung alam mo na ikaw ay nasa digmaan, you need to know this.
Ladies and gentlemen, I beg you, huwag kayong maging nominal Christian. Pag sinabing nominal Christian, okay lang. Pag linggo wala, okay lang. Pag linggo nandoon, okay din. Pag gusto, okay din. Pag ayaw, okay din. Nominal ang tawag doon. Walang kwentang Kristiyano yun, mga kapatid. Put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. So meron kang gagawin. So tayo mga lingkod ng Diyos, nasa digmaan ka whether you like it or not. Meron ka mga anak, hindi ka sinasamahan sa church. Labanan yan, mga kapatid. You need to beg. You need to bend your knees and pray, Lord, maabag ka sa mga anak ko. Kailangan ipanalangin mo sila hanggang sa puntong umiiyak ka na, inuuntog mo na yung ulo doon sa sahig. Dahil yung kaligtasan nila nakasalalay. Next. Sabi doon, stand firm, magpakatibay ka. Titindig ka sa pananampalataya, titindig ka sa salita ng Diyos. Wala kang ibang titindigan. Hindi yung kakayanan mo, hindi ang relihiyon mo, hindi kung sino man, ang titindigan mo ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, ito yung mga full armor with the belt of truth buckled around your waist. Parang ganito mga kapatid. Oh. Belt of truth. Kailangan higpitan. Lalo pag nalalaglag na yung pantalon. No? Ano ibig sabihin? Hindi mo pwedeng hindi bantayan yan. Pag maluwag ka sa katotohanan, compromising ka. So you need to check your belt. Mahigpit ba? Hindi ba nalalaglag? Katotohanan ang tinatayuan mo, mga kapatid. Kaya nga itong labanan na ito, lagi kang panalo. Garantiya yan. It's a guaranteed labanan. Winning over this fight. Around your waist with the breastplate of righteousness in place. Breastplate. Nakita na ba kayo nagpapanaan noong unang panahon? Pana? Yung panang yon ay meron pong langis at idinadaw daw yun sa apoy. Kaya pag panang yon, yung mga palaso, dahil maraming palaso, maraming tatamaan. Ngayon, para hindi ka mamatay agad-agad, kailangan meron kang breastplate or meron kang pananggalang. Yun po ay katad na sobrang kapal. No? At kahit tumusok yan, hindi basta-basta yan tutusok sa inyo. Ang mga nangyayaring mga kamalasan sa buhay niyo ay darts or mga palaso na binubugan ng kaaway, lalong-lalo na kapag ikaw ay hindi nananalangin. Breastplate of righteousness in place. Katuwiran. Next. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yan po ay metaphor ng isang kawal at isang nagdadala ng balita. Blessed are, how beautiful are the feet of those who brings good news. Kayo, kapag kayo ay nagdadala ng mabuting balita sa mga bahay-bahay, ang tawag sa inyong mga paa ay beautiful feet. Magandang mga paa. Bakit? Ang dala mo kasi ay mabuting balita. Sino po dito ang umabot ng telegrama noong panahon na yon? Telegrama. Wala akong nabuhay nung panahon ng telegrama. Ako nabuhay po ako RCA noon eh. Rice and Corn Administration. Pag may telegrama, alam niyo sa amin noon, nung maliliit kami, kapag nakatanggap ng telegrama, dalawang bagay lang yan. Masama or mabuti. At madalas, masama. Ikaw uwi, patay, aso. Ikaw libing. Pangit na nga yung balita, barok pang magsalita. Ikaw uwi, patay aso, ikaw libing. Sa'yo pamasahe. Magdala ka pa sa lubong. Nabot mo yung bal, no? Sino po dito nakaabot ng telegrama? Taas ang kamay. Matatanda na tayo. Praise God. Hallelujah. Welcome to the club. Next. In addition to all of this, take up the shield of faith. Pananggalang, pananampalataya. Yan, no?
with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kasanggain mo siya. Naranasan niyo na ho ba itong gamitin kapag kayo ay nananalangin? Totoo po yan. Pero sa Espiritu lang nangyayari yan. May mga patotoo ng mga manggagaway, mangkukulam, mga espiritista. Ang sabi nila, gusto naming sirain tong taong ito, gusto naming kulamin tong taong ito. Pero, kapag siya'y nananalangin, parang merong shield, merong apoy, na hindi kami makapasok, hindi mangyari yung pangkukulam namin sa kanya. Mga kapatid, narinig ko ang itong patotoong ito nung nandun po ako sa Marikina. Merong nananalangin, may nakikita, espiritista yung nakakita, sabi niya, habang nilelay hands daw yung tao, may lumalabas daw na apoy sa kanyang kamay. Kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo alam ang nangyayari sa espiritu. Ang alam mo lang nangyayari sa pisikal. Malaman mo to dapat. Malaman natin to dapat. Kailangan mo yan. Gusto mong tumagal sa pananampalataya, gawin mo to. Kasi hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Next. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sword of the Spirit. Ang mga salitang ito ay makapangyarihan. Sabi po ng Hebrew 4:12. For the Word of God is alive and active, buhay, gumagalaw. It's like a sword. Double-edged sword, na kapag isinaksak sa'yo, hiwa ka na sa ibabaw, hiwa ka pa sa ilalim. Sino nakakita dito ng 3 cantos na kutsilyo? 3 cantos. 3 cantos. Yung mga butangero nung araw, alam na alam to. Talo sa tondo. Doon na ano yung 3 cantos, yung pag sinaksak ka, gaganong-ganon yung pasaloob ng tiyan mo. Tatlong magkakabilay talim yun. Which is the Word of God. Therefore, mga kapatid, therefore, hindi mo kayang talunin ang kalabang hindi nakikita kung wala kang armor. Kung wala kang armor. Huwag mo sabihin, hindi, may anting-anting ako, katulad ako ni Nardong Putik. Hindi ako tinatablan ng bala. Kaya pala namatay si Nardong Putik. Sino po ito hindi tinatablan? Dahil sa kapal ng mukha. Wala, buti na lang. Walang anting-anting pang na nakaka-invento doon. Okay? Meron pa ba? May susunod pang verse? Sige. Ayan. Tanyo armor, mga kapatid. Pansinin nyo to, mga kapatid, ha? Baka nalilibang kayo. Yung kanina ay mga armor. Pero ito, mga kapatid, yan no, and pray. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying. Pray and keep on praying for all the Lord's people. Trabaho natin yan. Na manalangin at pagpatuloy na nananalangin para sa mga kapwa nating mananampalataya. Kaya ang hina ng Kristiyano Kasi sarili mo lang pinapanalangin mo, pamilya mo lang pinapanalangin mo. Paano yung mga kapatid mo? Kaya laging puyat si Pablo. Why? Sabi niya, pray without ceasing. Ay sa atin eat without ceasing. With this in mind, ibig sabihin, nag-iingat ka, iniisip mo, maintaining, lagi po yan. With this in mind, be alert, maging alisto po tayo, nagbabantay. Huwag kang mabulaga ng kaaway ng hindi ka nakanda. Yung bang tipong, ang lahat ay mabuti, biglang nagkasakit ang anak mo. Tapos wala ka palang naitabi. Magkukumarot ka ngayon. Kakatukin mo ngayon si Pastor, Pastor! Alas 2 ng madaling araw. Sabi ng Pastor, bakit kapatid? Mag-pray po tayo. Bakit? Nagkasakit po yung anak ko, wala po kaming pangbili. Nag-pray ngayon yung Pastor, Panginoon, alam mo namang wala akong pera. Wala akong maipapautang sa Kanya. Ituro mo sa Kanya kung sino pwede niyang lapitan. Okay na kapatid?
Nakipag-pray na kita. Palagi ko, magkakaroon ako ng part 2. Ayoko pong pahabain kasi meron po tayong dedication. Be alert and always keep on praying. Lagi po tayong manalangin. Kaya doon sa chat natin, sabi ko doon, let's now pray. 11:58 po nung ako ay mag-chat. Mag-message sa ating chat, let's pray. Natapos po ako ng 1:20 yata. Nakita niyo yung eyebag ko? Ang kapal na. Ang sarap-sarap matulog, pero kailangan nating mag-pray, mga kapatid. If there is one service na makabuluhan, makatotohanan, at nagdadala sa kaligtasan na pwede mong ipagkaloob sa tao, panalangin. Kaya huwag kang maging tamad. Sanayin mo na yung sarili mong nananalangin, huwag lang kapag lumilindol. Baka palakisan pa nga ng Panginoon ng lindol kasi nananalangin ka. Okay? So, let's fight a good fight. Isa kang kawal. Ang kawal ay hindi tutulog-tulog. Ang kawal, hindi sila natutulog sa bahay. Ang kawal natutulog sa lupa. Bakit? Pag sa bahay, mas madali kang mapatay. Sabi nung pinsan ko, hindi ako natutulog sa bahay, pinsan. Doon ako natutulog sa mga damuhan. Tinatabunan ko yung sarili ko ng mga dahon. Kasi kapag tahimik, lalo kaming kinakabahan. Mabuti pa yung nagbabarilan, rat-ratan kasi maingay. Pero kapag tumahimik, lalo kang mag-ingat. Hindi mo alam ang kaaway mo, nasa likod mo na pala, babarilin ka na. At yan ang mga Kristiyano, masyado tayong kampante. Akala natin, pag tumanggap tayo sa Panginoon, ganun-ganun lang kaligtasan. Ang sabi doon, always keep, ipanatili. Dito na po ako magtatapos. Let's go to 1 Corinthians chapter 9. Part 2 po tayo. Verse 24. Ayan. Kanina, fight the good fight of faith. Ngayon po ay race and run. Do you not know that in a race, hindi yung dagdag sweldo yan, race. Hindi yan. Karera, ibig sabihin yan. Walang tumawa. Masyado ka seryoso. Parang tingin nyo sa akin, fried chicken, gutom na kayo, no? That in a race, all the runners run. Mananagpo. Kanina ay sundalo. Ngayon naman ay kinuha ang metaphor na ito sa isang Olympian. Anong game niya? Track and field. Takbuhan. Sino po dito yung mahilig tumakbo? Lalo kapag andyan na yung mga naniningil. Yung takbo ng takbo. Tapos natural mo yung anak mo. Pag tinanong ko, sabi mo, wala. Kaya tinanong siya, asan nanay mo? Sabi po niya, wala daw siya. Masunurin yung bata. Hindi mo baga alam na sa takbuhan, ang lahat ay tumatakbo. Mga kapatid, tanongin ko po kayo. Alam niyo bang nasa takbuhan kayo? Tahimik. Kanina, alam niyo bang nasa digmaan kayo? Tahimik pa rin. Sabi doon, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Ang takbong ito ay tsak ang panalo. Kanina, yung labanan na yon, tsak ang panalo. Ito naman, takbuhan, tsak pa rin ang panalo. Sabi doon, run in such a way as to get the prize. Next. Bakit? Paano? Paano gagawin yan? Everyone who competes, ang lahat ng nakikipagtunggali, competes. In the games, goes into strict training. No, mahigpitang pagsasanay. Halimbawa, ano ba ang dapat sanayin ng mga Kristiyano? Nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Yung dalawang yan, pahigpitan yan mga kapatid, tinitrain talaga yan. Kasi walang likas na Kristiyanong mahilig manalangin, wala. Sabi doon, they goes into a strict training. They do it to get a crown that will not last. Yung kanilang pagpupunyagi, para lang manalo ng trophy. Mga ilang taon lang, bulok na yung trophy. Kinalawang na yung trophy. Pero sabi dito, they do it to get a crown that will not last, but we do it. Pero ginagawa natin ito, yung pagtakbo
No, sa pagtakbo sa pananampalataya, sabi doon, but we do it to get a crown that will last forever. Corona. Yung salita po kayo na sa sa 2 Timothy chapter 4:7, yan po ay salita ng isang tatay sa pananampalataya na mamamaalam na. Mamamaalam na kasi siya po ay nasa Roma sa ikalawang pagkakataon, nakulong po siya at mas mabigat na yung kaso niya. At ang hatol sa kanya ay, kundi putulan ng ulo ay, tawag dito, garote. Nakita na ba kayo ng garote? Yung bakal na nilalagay dito. Kilala niyo ba si Gumbursa? Si Gomez, Burgos at Zamora? O sa Bulacan po yung Zamora eh. Yung Burgos naman nasa Montalban. Yung Gomez hindi ko alam kung saan. Ha? Baka may alam kayong Gomez Street. Ito po ay mga padre o mga pare na tumayo sa pananampalataya, na binigti, ginarote ng mga praile. At yun din ang gagawin kay Pablo. Kaya nga sabi niya doon sa verse 6, bago ang 7, sabi niya doon, malapit na akong mamatay. Sa verse 6, kaya nga sabi doon sa 4:7, fight the good fight of faith, run the race, and I have kept the faith. Kept. Ipinanatili. Kaya hindi ako naniniwala sa once saved, always saved. Kept. Ipanatili ang kaligtasan. Ipamuhay. Itakbo. Ilakad. Sabi doon, that will last forever. Next. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Yung pagiging Kristiyano niyo, mga kapatid, hindi po yan hulaan. Ang pamagat po natin ay struggle, from struggle to victory. Marami po tayong pagdadaanan ditong mga masasalimuot na bagay, pero ang dulo nito ay katagumpayan. That is if you maintain a good attitude and character, keeping the faith, always praying without ceasing, and putting on the full armor of God. Perseverance. So tuloy ko lang po, meron pa po isang versikulo at magtatapos na po tayo. Sabi po doon, therefore I do not run like someone aimlessly, I do not fight. Si Pablo ay isang kawal. Ang kanyang digmaan ay hindi po sa laman. Ang kanyang digmaan ay sa mga kapamahalaan, mga espiritong hindi nakikita. Ngunit ang espiritong ito ay nakakaapekto sa buhay natin. Tanyo minsan sa bahay natin, laging may sakit, laging kulang, laging nag-aaway, laging hindi magkaintindihan, nagsisikap naman, nag-overtime naman. Bakit laging kulang? Mga kapatid, hindi ang gusto ng Panginoon. Gustong-gusto ng kaawayan. Para yung atensyon mo, lalo kang ma-addict sa trabaho, wala ka ng panahon sa Diyos, talo ka na. Kahit anong gawin mo. Psalm 127 o 37 yata yun. Not unless the Lord builds the house, their labors are in vain. I do not fight like a boxer beating the air. Hindi po tayo nanguhula. Itong kinalalagyan ko, mga kapatid, balang araw alam ko mamamatay ako. Hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Pero alam ko mamamatay ako. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang kamatayan ng mga binanal ng Panginoon. Psalm 116 verse 15 yata yun. Papalad ang mga namamatay sa piling ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Malaking pakinabang ang mamatay sa Panginoon. Samantalang tayo, mapag-usapan na yung kamatayan, takot na takot ka na. Para bang hindi ka darating dyan. Ngayon pa lang, paghandaan mo na. Huwag mo lang paghandaan itong undas at saka bagong taon at Pasko. Paghandaan mo yung kamatayan mo. Next. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, yan, pagkatapos kong mag-preach sa inyo, titirahin ako ng kaaway. I myself will not be disqualified for the prize. Ang prize natin ay una ay
ang kaisipan ni Kristo ay maging kaisipan natin. Ang karakter ni Kristo ay masalamin sa atin. At ang imahe ni Kristo ay maipamuhay natin ultimately sa piling ni Kristo Jesus. O ito na lang, huli. Philippians chapter 3. Magtatapos na po tayo dyan, mga kapatid. Verse 12. Sabi po dyan, sabi ni Pablo, not that I have already obtained all this. Kaya nga nagpapatuloy siya eh. Kahit na nagkaletse-letse na yung buhay niya. No? Na wala na siya sa pagiging pariseyo. Malis na siya doon. Naging lingkod siya ng Panginoon. Nagtatrabaho siya, gumagawa siya ng tent. Naging apostoles siya. Naging church planter siya. Naging pastor siya. Naging preacher siya. At marami ng bagay na nangyari sa kanya. Sabi niya doon, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Wala pa siya sa piling ng Panginoon eh. Kasi yun ang pangarap niya eh. Heavenward citizenship. Heavenward. Pero hindi pa yun. But I press. Ayun, sabi doon, no, I press. Nagpapatuloy. Ang buhay ng mananampalataya ay pagpapatuloy. Hindi backsliding. Yung bang tipong nanlamig ka tapos ayaw mo na. Hindi yan. Hindi yan ang sabi doon. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Bakit namatay si Kristo para sa'yo? Tanungin mo lagi yan, Lord, bakit ka namatay para sa akin? Sino ba ako? Special ba ako? Magaling ba ako? Banal ba ako? Ba't ka namatay sa akin? Nanay ko nga gusto akong patayin eh. Pero bakit ikaw? Binigay mo yung buhay mo sa akin. Yung mga magjojowa na para bang tipong hindi na kayo magkakahiwalay, tanungin mo yung jowa nyo, kaya bang ibigay ang buhay mo sa akin? Pag sinabi niya, ano ka, hello? Abay, maghiwalay na kayo. Sabihin mo, sino nagsabi sa inyo? Si Pastor, si Pastor Ed. Yung bishop namin, sabi, hiwalayin kita. Sabi niya, no? I press on to take hold. Nakamit mo na ang kaligtasan. Pero mga kapatid, hindi dahil nakamit mo na ang kaligtasan, nasa langit ka na. Wala pa. Wala pa. So that, sabi doon, take hold that for which Christ Jesus took hold of me. Ano yan? Fighting the good fight, running the race. Pag sinabing running, progressive yun, tumatakbo pa rin. Running eh. Pero sabi niya kay Pablo, dahil mamamatay na nga siya, past tense na, I fought a good fight. Fought, past tense na. Run the race. R-A-N, past tense. And kept the faith. Ipinanatili. Namatay siyang nagpapatuloy. Namatay siyang matibay ang pananampalataya sa Panginoon. Verse 8, 4, 7, 8 ng 2 Timothy. Dito na po talaga ako magtatapos. Kaya na pa ako gusto magtapos, pero hindi pa ako matapos-tapos. Kaya naiinis na si Ali. Ayan, verse 8. Ayan, mga kapatid. Nasayang ba yung buhay ni Pablo? No. Ang sabi niya, now there is in store for me the crown. May putong, may corona, crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. May awarding ceremony. And not only me, hindi lang siya. Tayo na susunod, mga kapatid. Yung gustong pumunta ng langit, mauna na po kayo. Ayaw pa ni Ali. But also to all who have longed for His appearing, mga kapatid. Therefore, pasamantala po natin tatapusin ito at alam ko nagugutom na kayo. Namumutla na kayo. Mamaya, pag-uwi po ninyo sa bahay, at habang kayo nagpapahinga, manahimik muna kayo sandali. Kausapin niyo si Lord.
Makipag-usap kayo sa Panginoon. Sabi doon, let's reason to one another. Makipag-ugnayan kayo sa Panginoon. Siyasatin mo ang sarili mo sa Diyos. Kumusta ka? Kumusta ang pananampalataya mo? Kumusta ang salita ng Diyos? Kumusta ang pananalangin mo? Kumusta ang pakikipag-fellowship mo? Kumusta ang ginagawa mo para sa kaligtasan ng iba? Kung ang lahat ng sagot mo dyan, 50-50, delikado ka. Kasi walang pupunta sa langit na 50-50. Ang pupunta doon ay 101. Kaya makipagkasundo kayo sa Panginoon mamaya. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ako po'y namamanhik sa inyo. Huwag po nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay lahat hirap. Ayan, no? Now there is in store for me. Alam na alam ni Pablo yun. Tiyak na tiyak ni Pablo. Na pagharap niya sa Panginoon, merong ibibigay ang Panginoon sa kanya ng korona ng katuwiran. Sapagkat yan ang karakter ng Diyos, katuwiran. Walang makakapunta sa langit na hindi makatuwiran. Lahat ng papasok sa langit ay makatuwiran. Sapagkat ang katuwiran ng Diyos ay dinala na sa Kanya, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Idaos muna po natin.